Saturday morning mga guys, isang malamig na umaga ng Sabado sa inyong lahat. At ayun nga, maaga tayong gumising at papunta tayo ngayon sa dealership namin sa Ford Country Hills. Dati siyang Ford Marlboro. Andito tayo sa Deerfoot ngayon mga guys, papuntang Country Hills. So makikita nyo nga kaliwat kanan yung ginagawa na daan. Nagro-road widening sila. So dadagdag sila ng additional lane kasi medyo matraffic na ngayon dito sa amin sa Calgary. Then nga dito sa Canada at sa Calgary, so kapag may ginagawa silang daan, construction area na daanan mo, may mga certain speed limit lang na inilalagay, kaya ng 80 lang, 80 km per hour. So dapat susundin mo yon kasi marami dito mga ghost car, yung mga kotse ng pulis na nasa likod mo, minsan walang indication or walang palatandaan na hindi mo maano na pulis sila. Ang gamit lang nila mga private car. Dahil nga pagka na-ispatan ka nila na nag-speeding ka, nag-above 80 ka, kung 80 yung nire-record dun sa certain area na yun, diba, nag-90 ka, pull over ka nila. Tapos kapag yun nga, natapat ka na nandito sa construction area, doble yung fine. So yung mga guys, andito tayo sa Ford Country Hills. Dati siyang Ford Marlboro. Lumipat na sila ng bagong location na guys. Ngayon nga ay nagpunta tayo dito para ipa-service or hatid natin si Corimao para magawa yung kanyang undercoat or underseal. Magto 2 years na kasi, kaya yun. Nung dun sa unang facility nila, wala kasi silang service for undercoat and underseal kasi medyo maliit yung space nila. So dito sa bagong location nila, yun, magagawa na. So ayun, papasok lang tayo sa loob. At syempre, bagong location, bagong facility. Tignan natin kung ano yung bago or yung nadagdag. So that's Marvin, our good friend. So he gonna give me a quick tour of their new facilities. Yeah, let's go. So our showroom can hold up to 21 vehicles. Biggest store in Western Alberta. It was nice. What's something, I mean, like new in this place compared to what you have in Marlboro? This is probably the biggest new thing we have. This is our delivery area right here. So all the vehicles that are sold are put in here after everything's been done to them, and then they're delivered. And then this way, we'll go through here. So yeah. These are all our finance offices down here. Okay. This is our Finance. Yeah, some of the best financing you can get. Yeah. So Melvin is sitting here, right? Marlon. That's Marlon. That's my brother. Yep. Yeah. This is our BDC area. This is where all the sales. What's BDC stands for? It's where the sales calls come in, and then they get distributed amongst the salesmen. Oh, okay. Yeah. Little play area for the kiddos. Nice. Right there we have our parts department. The same architecture, if you will, but ours is the biggest one. You've already seen the service bay. Yep. So I'll show you the actual service area where everything gets done. Where the heart of your business is, right? Go ahead. Oh, nice. 31 bays. Yeah, so we are overwhelmed that Marvin allow us to go inside their service. 31 bays. Nice. Do everything from oil changes to replacing engines, whatever you need. There's our detail base. Oh, nice. Yeah.
until we stay busy. So how many car that you can service in a day? Right now, I think they're doing over 40 a day. 40 a day? Yeah. With different types? Different types, trucks, SUVs, you Nice. name it, sedans, everything. Even other brands. So this is much bigger compared to your previous. Oh yeah. Oh yeah, this is about 4 times the size. Nice. Yeah. Look at that. But yeah, that's the gist of it, man. Like this is our new home for now. For sure. Business has been good. We sold over 109 cars in the first 2 weeks, eh? Really? In this place? It's been insane. Like crazy. Oh, well, you are in a good location. Yeah. Yes, we are. So after dun sa service nila, ito yung pinaka-receiving area, service receiving area nila. So after ma-receive nito, papasok doon sa kung saan tayo itinur ni Marvin. Isa sa bagong feature nitong bagong location nila is meron ng 24/7 drop off and pick up. So kapag busy ka at ang oras mo wala kang saktong oras kung kailan ka malilibre, pwede kang pumunta dito, pasok ka dito sa door nila na to sa labas. Ang gagaling ka sa labas, papasok dito, pwede mo, yan, yung mga instruction. Tapos iiwanan mo yung susi dito. Tapos pwede ka nang umalis, tapos sila nang bahala, tatawagan ka na lang nila. Ganon din kapag katapos na yung service nila, yung kotse mo ipaparada lang sa labas, kukunin mo yung susi dito. So meron silang Bronco Bistro. Parang cafeteria. Siyempre may bayad. Ayan. Breakfast, $6, ham, egg and cheese. Ayan yung mga price mga guys. So ito yung libre. Tayo sa libre. Walang pinagbago, ganun lang din. Pero okay na rin, basta libre. Pwede na yan. Kape lang naman okay na tayo. Coffee syempre. Para sa malamig na panahon. Tayo sa decaf. Go. Tayo lang natin. Ayun, swerte tayo kasi pinayagan tayo or sinama tayo ni Marvin dun sa loob ng service facility nila. Hindi lahat kasi pwedeng pumasok dun. Siyempre, private area. So, hindi siya open to public. So, yun, kaya thankful tayo. So, ayun nga, iiwanan natin si Curimaw pansamantala para magawa na nila yung undercoat, underseal. So, yun nga mga guys, importante kasi na dito sa Canada, dito sa Calgary, especially kung saan matagal yung season ng snow, prone yung mga sasakyan namin sa mga kalawang, sa rust. So, yung purpose ng paggawa ng undercoat or underseal is to, maprotektahan, humaba pa yung buhay ng kotse natin. So, wala kaming babayaran ngayon kasi nga, sinama na namin siya dun sa aming bi-weekly payment. So, paunti-unti, may counting amount na binabawas or dinadagdag kami para hindi mabigat. So, yun. Ganun lang. So, antay lang natin yung ating sundo. Ayun, welcome back mga guys. Andito na tayo sa bahay at kakauwi-uwi lang natin. Bali, yun nga sila Ron at David sumundo sa akin dun sa Country Hills sa Ford. Ayun, sobrang ganda ng bago nilang lugar ngayon, kanilang facilities. At di ko tuloy alam kung babalik ako doon para magpa-service o doon na lang talaga kila Mrs. Pero syempre, para sa convenience namin o convenience ko, baka doon na lang kila Mrs. Kasi mas malapit yon sa trabaho, sa opisina. Usually kasi yung mga service ginagawa kapag weekdays. Nagre-request lang ako na gawing weekend kasi nga may pasok at ginagamit natin yung ating kotse. At least kung kila Mrs., pagka-drop ko sa kanya, pwede naman akong mag-Uber, mga 15 Canadian dollars lang yata. Yun, okay na yun. At ayun mga guys, nandito tayo sa backyard. At ang dami ng dried leaves. Grabe. At fall is real na talaga kasi itong puno na to,
halos yellow or dark yellow na yung dahon niya. Ilang weeks na lang kalbo na to. At hindi muna tayo magi-schedule ng linis kasi nga hangga't hindi nauubos yan, mga dahon na yan, ayun, babagsak lang ng babagsak yan kapag ka naglinis tayo ngayon or sa mga susunod na araw, magkakalat lang din. So ubusin muna natin yan. Total ano lang naman mga 1 month maximum, wala nang dahon yan mga guys. So ayun lang, at papahinga tayo ng konti, tapos alis uli kami nila Rona at kami pupunta ng maghanap kami ng park, magandang park na pwede naming pasyalan ngayon. Total Sabado naman, wala naman kaming ganong ganap. So ayun nga mga guys, see you na lang ulit sa susunod nating mga vlogs. At ayun, God bless us all and happy Saturday morning everyone.